sa aming mga puso, kapiglanan, alisin mo po ito, Panginoon, upang kami ay malaya ang pagpupuri sa iyo, malaya ang nakikinig ng iyong salita, ng iyong mensahe, na ito'y madali sa aking putuhan ng aming mga puso at may sa kapagpunan. Lord, maraming salamat po na laging sunahin na sa oras na ito, ikaw ay sumama. Imbitahan namin ang iyong banal na Espiritu ng aming iyong samahan. Iparamdam mo sa amin, Panginoon, ang iyong pag-ibig at iyong pagmamahal sa oras na ito. Sa bawat isa, lalo na Panginoon sa mga anak mo na nagbigay ng panahon at sa iyo. Salamat po, Panginoon, na sa oras na ito, tinutulog po namin ang iyong lingguan na gagamitin na magkakala ng mensahe sa amin. Bigyan po sa katarungan ng iyong salita ay gawing sagpapala sa amin. Ang iyong mga anak na gagamitin mo sa oras ng lingguan, pagpalain po sa Panginoon. Maging lalong yan ang pagpapala para sa aming buhay. At Lord, ano man po yung nais mo para sa aming buhay. Sa iyo po, pinagkakatiwala ang lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Patuloy po kayo sa mga araw-araw ng aming buhay. Patuloy po kayo sa mga Lord, sa iyo po pinagkakatiwala ang gawa ay tulong. Ikaw ang kapapurihan, ikaw ang kalangina, ikaw ang aming sasakalin. Panginoon, tanggapin mo po ang aming pinagmataas na salamat sa pagkaling pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay nagsabi na Amen. Hallelujah! Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Isang magandang araw po. Tingin po kayo sa inyong paligid. Ipakita po natin kaya mabuti ang Diyos. Amen! So, balik po natin ang ating mga kapatid. Kapag mo na rin po, pwede po na kamayan. Pamilya. Amen. Tayo magkakapatid sa Panginoon. Tayo narito, ganahan sa lugar nito, para ibigay ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, na-encourage ko po ang bawat isa. Let us focus our hearts, let us focus our mind sa pagpupuri natin sa ating Panginoon. Ano po, yung mga problema ay isang tanong natin. Ano po, iniisip natin kung saan yan. Sa oras na ito, tayo ay lalapit sa ating Panginoon Diyos. Ipapakumbaba, dahil ang Diyos ay mabuti siya. Tanging makakulong sa atin. No, hindi ang ating lakas, hindi ang ating talino. Hindi ang ating Diyos, kaya may oras ng kapalaman, yung inyong nararamdaman, yung kahilingan. Sama-sama tayo, tutulog natin sa Panginoon. Amen? Sige ako nga po na natin mga Lord. Ang tutulog niyo ang tutulog ng mga ang nagiging po ang tutulog. Tuwing ka sa mga para sa
itong ginagawa niyo. Lord God, we offer you this worship. We lift up our hearts. Ganun sa mga kapatid namin na napamis ang balik. Nanonood sa kanilang mga anak. Sama-sama tayo umapit ng patuloy sa Yes, Lord. Habang hindi dapat lamang pagkuhan na patugas mo basta. Habang walang kailangang patuloy umuwi sa lahat mo ginawa. Yakap mo ako ibig mo ako hayang pagkakas ko at kabihan na kahit minsan di na mahirap ang bawat salamat sa biyaya mo, O Diyos, ng pag-ibig na malawas hanggang sa aking pagkakasala. Hikmat sa buhay ko, salamat sa biyaya mo. Yes, Lord, we thank you now. Celebrate to you. Isa lang. Dapat lamang
Nasa piling mo, ay may kasiyahan, may kagalakan, may kagayan. Kaya naman ikaw ang sumulong, kami patuloy na lumalapit sa Lord. Because you are our safe refuge. You are our fortress. Ikaw ang Diyos, na laging kasama ko sa buhay ko. Offer you, Lord. Okay naman, yung kalinga, kahit ay di ka sa pag-ibig mo, nakiligtas ang puso. Nakusap ka, ikot mo'y nakikita sa ingay ka, ikot mo'y ganda, at sa iba, iyong puso ko'y santika ang puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, santukan mo, kailangan. Mausap ka, ikot mo'y nakikita sa ingay pa, ikot mo'y nagdadaan, kung nasa iba, iyong puso ko'y nagdadaan. Santika! Santika ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo,
Nagayang ka sa aming Panginoon. Nagayang ka sa amin ka. Pagkat malapit ka sa amin, Lord, kami malakas. Lord, kami puro ng pag-asa.
Saan ka naging napakasarap na naging presensya sa mga ko. Amen. Hallelujah. Praise God. We give God a clap of praise. Hallelujah. For the last time, can we sing yung kailanman po? Kailanman ang Diyos nilalay sa atin. Amen. Nararamdaman natin yan sa ating mga Diyos. Kaya, napakasarap. Masarap ang buhay sa ating Panginoon. Masarap ang bibig siya ng pamuli. Bakit? Kasi nararamdaman siya. Kaya nag-iisip mo, nararamdaman ating pamuli sa ibang sa pamuli. For the last time, can we sing with all our hearts, with praises and glory? Hallelujah. Number one, ang tapo ng anniversary, mag-start po
din yung ating food school. So sa mga interesado po na mag-enroll sa ating food life class, School of Leadership 1, School of Leadership 2, at School of Leadership 3, approach nyo na po si Gladys for further information. Again, number two, announcement, pinakaroon po sa lahat na napakabilis ng pagdito sa araw. So, we have 2 weeks to go. At tayo po yung diliwag ng ating po ika-2 taon sa natin ito ng anibersaryo. So, ito po yung gagawin natin sa August 31st, August 31. Magsisimula po ang ating pong gawain sa ganap na ika-1 ng hapon hanggang ika-4 ng hapon. Medyo mahaba po kasi it's a celebration at pagkatapos po, meron po tayo hinihanda hapunan para po sa ating lahat. Alamin po ninyo at tumaasa po kami sa inyong po pagdalo at makahinala po tayo na ating po mga mahal sa buhay at mga kaibigan sa masamang buhay sa again, August 31st, 5th Sunday, we will start our celebration at 1 p.m. up to 4 p.m. After that, po tayo dinner fellowship. So, yun po. Sa oras po ito, ihanda po natin ang ating po mga pag-ibig dahil po ay mga paninig at salita ng Diyos. Sa umaga po ito, at bless, kasi po yung mamahayag po ay titingin at kasama po ninyo kung ano po ang mensahe ay mararating sa ating Panginoon. Dr. Purong, may ipunta po, I would like to present to you the servant of God, no? The one who served God faithfully since the very beginning, kasi po yung nakakilala ng Panginoon. Let us all give him a God bless you, the Father, Honor God, Pastor Julian Gabino. Magandang umaga po sa bawat muli na po napakabilis ng panahon. Ngayon ay 17. Something ano na lang, pero mas na naman. Napakabilis. Tulad nga, yung announcement kanina, 22nd year anniversary. I recall, nung ako po yung nakadalo dito, 2007 po. Bali 4th year, and glory to God, napakabuti. Ngayong umaga nito, patiin niyo muna po yung mga ko. Patiin niyo po kung kamusta po ako. Nais ko po ibahagi sa inyo ngayong umaga nito ay may kamagat na a believer that believes. A believer that believes. Bakit po? Meron po bang believer na hindi naniniwala? Samahan po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos dito po sa Book of John, chapter 20, verse 26 to 29. Yan. Sabi po rito sa New King James Version, verse 26. And after 8 days, his disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst and said, Peace to you. Then he said to Thomas, Reach your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put it into my side. Do not be unbelieving, but believe. Verse 28, and Thomas answered and said to him, My Lord and my God. Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believe. Ang Diyos ang mapagpala sa kanyang mga salita. Minsan pa samahan niyo muna ako sa isang panalangin. Tayo po yung watumikit at magbigay sa ating Panginoon. Hallelujah, Heavenly Father, the Lord Jesus, our Lord, salamat po Panginoon sa napakagandang araw nito, Lord God, na pinagkalabos ko ako sa amin. Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na pagpalaan po ngayon sa amin ng umaga ito. Lord, i-renew yung puso namin, yung isipan namin,
you. You are God. You are holy. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name. Amen. Right. So, doon po sa ating text na binasa, na umari-recall natin, siguro, ito po kasi yung time na si Jesus Christ ay umisip. Muli siyang nabuhay mo. Nung siya po ay pinako, and after 3 days, nabuhay ulit. And si Thomas, nung first time na magpakita ni Jesus sa kanyang mga disciples, wala naman si Thomas. Kaya, siya yung nag-alinlangan. Sabi niya. Nandun yung doubt. Na sabi niya, kung maisusot yung aking daliri sa kanyang mga kamay, at yung aking, yung kanyang paniliran, yung lumilipas sa akong mga. A lot of people struggle with that. Marami pong tao. Why do people struggle with that? Sa palagay mo, bakit po maraming tao na hindi po, kung may mga atilangan, yung mga maraming, yun nga, yung hindi masyado, sabihin na, ay, wala naman ako pero konti. So, mga struggles natin, yung mga doubts, malimit, kaya kung nagkakaroon ng pagdududa, pag-aalala, ay dahil sa hardship. Yung mga kahirapan sa buhay. Minsan, sabi, bakit parang hindi ako nare-realize ng isa? Bakit mahirap? Ganitong buhay ko, kung maghihirap. Bakit? Ginagawa ko naman ang best ko, ginagawa ko lahat. Pero, ganun pa rin, parang ang pagkabuhay. And ano pa? Bakit nagkakaroon ng doubts? Yun nga, unanswered prayer. Meron kang pinag-pray. Sabi mo, Lord, gusto ko ito. Gusto ko niya. Pero, hindi mo na matanggap. Hindi mo na receive. Parang minsan, mas mahal pa tayo kasi. Ano ko yan? And ano pa? Yung mga emotional struggles, yan, narinig yan sa mga tao, diba? Minsan yung mag-asawa, nagloko yung isa, nagloko yung babae, o nagloko yung lalaki. Mga emotional struggles. Minsan, sabi, Lord, bakit nalawa mo nangyari? And always remember, nangyayari po ang mga bagay for our good. Dahil ang Diyos napakabuti po. Ano po? Yung moral dilemmas. Halimbawa po, meron pong isang hari. Isang hari. Tapos meron siyang ginawang batas. Sabi niya. Kasi kung sa palasyo, meron maraming gawang batas. Maraming kakaroon ng mga nakawan. Nakawan, nawawala yung mga ano. And then, sabi niya, sige, pag nahuli ko, kung sino yung gumagawa na, nakahuli ko. And then, ayun, lumipas yung mga araw, lumipas yung mawawala. And then, come to a point na nahuli. Nahuli ngayon yung gumagawa. And nung mahuli, yung mother niya pala, hindi gumagawa ng ano. And so, bilang kagaya ng Diyos, God is full of righteousness, full of love, full of compassion, full of mercy. Pero meron sa ginawang batas, diba? Sabi, nakakabibig. And yung mahuli yung mother niya, hindi parang naman siya, ano, may gagawin ko. Sana ito, mga ilan, diba? Pero dahil we have gusto niyang deserve yung justice. Ang ginawa niya nung time na yung nanay na yung mga kalupi, niyakap niya yung nanay niya. Siya na lang po yung nagpapalo. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Even though tayo po yung kasalanan, tayo po yung hindi karapat-dapat. Tulad na ng mga awitin natin, siguro ang bigay
kaibigan ng Panginoon. Amen. And, ayun po, bilang, ito po, sabi rito, basahin po natin itong John, chapter 1, verse 29 to 34. Ayan. Ito po yung tungkol kay John the Baptist. Sabi rito, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. This is he of whom I said, after me comes a man who is preferred before me, for he was before me." 31. They did not know him, but that he should be revealed to Israel. Therefore, I came baptizing with water. Verse 32. And John bore witness, saying, "I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him. I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, upon whom you see the Spirit descending and remaining on you. This is he who baptizes with the Holy Spirit. And I have seen and testified that this is the Son of God." And po yung pangyayari ni John the Baptist. Siguro sa panahon ngayon, kung meron gano'n na parang ang itsura parang madumi, tapos magsisisigaw din sa labas, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Diba? Anong maano ng tao? Anong sabihin? Ito ay parang, diba? Parang yan. Yung isipin ng tao. Pero yung makikita natin doon na yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon, sino ba ito? Yan. And then, yun nga, struggles. Sabi ka natin ganyan, doubts. Basahin din natin yung Matthew 11, 2 to 3. Matthew 11, 2 to 3. And when John heard in prison about the works of Christ, he sent two of his disciples and said to him, "Are you the coming one? Or do we look for another?" Ano? Diba? Parang nung time na nakakakal siya, pinangaral ni Jesus Christ. No? Diba? "Behold, this is the Lamb of God, who takes away the sins of the world." At nung siya po ay napasahan ng struggles. Diba? Pumasok sa kanyang buhay, biglang ng doubt. Diba? Ito po, pinasa natin. Kung makapansin nyo, yung kanyang mga nakasunod mga disciples niya, nung inutusan niya pa, sabi, punta na kayo dun. Sabi, parang i-verify pa ulit ni John the Baptist. Are we the coming one? Diba? Or do we look for another? Diba? So, a lot of people struggle. Diba? Kaya nga po tayo dyan natin na believer that believes. No? Yung believer na naniniwala talaga ng totoo who actually believes to the Lord. No? Yeah. So, may question. Gaano mo kakilala ang Diyos? No? Hindi nga, magtahan naman tayo. Ay, 1 to 10. I-rate mo nga po kung gaano mo kakilala ang Diyos. 1 to 10. 10 being highest. Gaano mo kakilala ang Diyos? So, sabi niya, how can we serve? No, you do not know. Someone you do not know. How can you trust someone you do not know? Diba? How can you love? Diba? How can you live your life or do what He commands you kung hindi mo siya kilala? Ano ba? So, number 1 po natin dito, para po yung mga struggles, yung mga doubts, ay mabigyan ng linaw, no? Number 1, know God. Yan po ang napakalaga. Kilalanin natin ang Diyos. Ano? Hindi po yung you know about Him. You know something about Him. Not you know Him. No? Meaning, His character, His attributes. Ano ba yung Diyos? Ang Diyos ay banal. Amen? Ang Diyos ay banal. Sabi rin sa John 17:3,
Kaya ito napakaganda po ito. John 17:3. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ayun po. Ito po yung buhay na walang hanggan. Yung makilala natin ang Diyos. Makilala na nag-iisa. And Jesus Christ, the Son, ng kanyang pinagalan. And basically, number one po yung God is holy. God is holy. Bakit? Basahin po natin yung Isaiah, chapter 6, verse 3. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Amen? Yes. Yan. Basahin din po natin dito ng Revelations 4:8. Yan. The four living creatures, each having 6 wings, were full of eyes around and within. And they do not rest day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. Ano? Kung makikita niyo po yung binasa natin, 3 times po sinabi, holy, holy, holy. Kasi po, nung sinulat itong Bible, wala po yung parang yung English, yung holy, holier, holiest. Kaya po 3 beses sinabi, Holy, 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 the Lord God Almighty. Kasi siya po yung siya yung banal, nag-iisip pa. Amin po ba? Naintindihan po ba natin? Amen. Yeah. So, basahin po natin ito First Peter, chapter 1, verse 14 to 16. And as obedient children, not conforming yourselves to the former lusts, as in your ignorance, but as He called you is holy. So, you also be holy in all your conduct. Because it is written, Be holy, for I am holy. Be holy, for I am holy. Kasi we have a holy God. And tayo as believers, as Christians, mga nakapaglaya ng Panginoon, disipulo, are we holy? Pagka nandito sa church, huli-huli tayo. Pagka alabas na Monday, sana Tuesday, are we holy? God is holy. So, dapat po, you must be holy. We must be holy. Amen. So, sabi dito, ang paalala sa atin, maging asin at ilaw ng mundo ngayon. Salt and light. Kung mababasa natin sa Matthew 5, 13 to 16, kaya basahin nga po natin, Matthew 5, 13 to 16. Dito po sa Tagalog, yan, sabi dito, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit, kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong maguluhan? Kundi ang itapon na kapapang ng mga tao. No? So, as Christians, tayo po ay kami nasa hindi lang po tayo basta naging Christian or naging walang impact, walang dating ng mga tao. No? Kami, dapat nga makita sa atin yung pagiging holy and yun nga asin tayo. And ano na nga po mangyayari? Pagka nawalan ng alat ng ating napakahirap po. Kahit sa science, pagka hindi na po mapapala ng ulit. And tayo, paano ba mawawala ng alat ng asin? Napalagay niyo. Bakit ba mawawala? Kapag ito ay
Ano na kaya magiging lasa natin? Parang ma-overpower na. And huwag po tayong magkaganon bilang Kristo. Sabi, do not compromise sa mundong ito. Huwag po tayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Na sabi nga, yung ating pagiging asin, dapat until forever. No? Hindi yung minsan, hindi yung ilang araw na. No? Nasaan man tayo, nag-iisa ka man, we must be holy. Amen po ba? Okay. Dadako po tayo dito sa letter B. Sabi kanina, God is holy, so we must be holy. And pangalawang characteristics ng ating Panginoon, God is good. Mabuti ba? Amen. Sabi dito sa Psalm 100. Psalm 100. For the Lord is good. His mercy is everlasting. And His truth endures to all generations. God is good. His mercy everlasting. So, yan mabuti ang Diyos. Ito, ngayon ko lang po sasabihin, ngayon ko lang po ipapagawa. Nung ako po yung bata, hindi pa po ako kanina ng kaya ako yung medyo malikot. Mahilig ako saan po kasi ako gusto po din yung nabitin sa jeep. Hindi po alam ng aking mga magulang, kasi nasa abroad, di ba pwede yung sa bahay. Ako po yung lagi kayo sa gabi, yung nasa kailan jeep, nabitin. And then one time, ako po yung, kasi pag yung bitin ko, ganun ba po, kaya tawag ko, hindi po nagkabayan. Ngayon, nung bata po ko, ganun, nabitin kami. Mamamasyal sa mga mall. And then, nung time na yun, bitin, tapos bigla po ako bumaba. Hindi po tama yung pagkakababa ko. Ako po yung gumulong sa ilalim ng jeep. Gumulong sa ilalim ng jeep. And yun, na-recall ko lang habang pinakakala ko ng guys. Kasi kung nung time na yun, naipit ako. Kasi wala na ako. Wala na ako ngayon. Hindi lang po once. Hindi lang po once ako nililigtas ng Panginoon. Because God is good. 2007, nung ako bago pang Kristiyano, kaya pa po nung araw, ay sumilihan ko sa Christian. Naalala ko, yan. Ako po Bigod ako. Ayan. Tapos mo nag-apply ng trabaho. Apply ng trabaho. Bagong graduate ako eh. Nag-apply ng trabaho. Pagkita sa X-ray, uy, may spot. Sabi ko, and then, ako po yung pinainom ng gamot for 6 months. Gamot pa. And every now and then, pag in-X-ray, nakikita po, pila, scars. So, baka lang, ano po, in-X-ray, nakikita yung spot. Hindi ako matanggap sa trabaho. Kapanahon ng certification from the doctor, okay. And then, yun po, nung time na yun, ako po'y nanghina, sakit, sa hospital. Hindi ko po alam, parang nung time na yun, ako parang nagkakalo sa pizza. Sino-sino na nakikita ko, na ako nasa hospital. Naalala ko, dinalaw pa ako ng mga kapatiran. Ako po ay bata pa ng 21. Dinalaw po ako sa ospital. Nakakala ko po yung mawalan. Kasi ako po yung masamang pakiramdam. Hindi ko na kaya. Yung mga kasama ko dun sa ward. Ako po, paralyzed po. Hindi po ako makakilos. Yun. Yung aking kaibigan na napabait, kung nagbabatay sa akin, nag-aalaga sa rin po yung nanilan, kung ba't mga kakilala sa Panginoon. Yung time na yun, talagang iba na, hindi ako makasalaw. Pagmulat ko, yung parang nakikita ko yung nanay ko, sinusunod na yung tao ng nanay ko. Tapos pagkain ko sa isa, sabi na, ako po, sabi ko,
tanong mga kasama ko doon sa work na yun, ilan kami siguro mga pito or siksikan, nakaupo wala naman gaan. Hindi, may confusion ka. Pag pare-record ko, kung gagawin ang Panginoon. Yung time na nag-pray ako, at kala ko wala na, gusto na. There's something na napakalamig na umawag sa aking katawan. At biglang nalakas ko. Ako yung paniwala. Ultimo yung nakakaya, hanggang ganyan. Yung gaganyan lang, hindi ko kaya. Talaga ko na. Hindi mo ako yung nakakapagpunan. Gumaling ako. Ako'y sumalik. Ganun. Ginawa ko rin. Natutuwa ako. Nakakabuti lang ito. Kaya gusto. Hindi lang yan. Ito po. Recently, last year, November. Siguro, tanda nung November 15. Kaya po, tanda niya ng mga tao. Lalo yung may trabaho sa gobyerno. November 15. Sa lesson. And yan, ako po'y masama pakiramdam. Ako po'y sa labas. Ako po'y humihingi sa labas. Something happened, hindi ko po ako'y mawala naman. Napauntok po ako. Sabi ko, napakabuti mo. Kasi kung ako po'y sa banyo, o saan po ako nauntok, o sa TV, wala na. Wala na rin po. So, ang bawat isa, marami pong story. Bigyan namin po kayo yung story of how the goodness of God overflows in our life. Ito, pagpapan natin naman. Basahin po natin ito. Genesis 3. Genesis 3, 1-5. Now the serpent was more cunning than any beast of the field, which the Lord had made. And he said to the woman, as God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden. Ito po yung kauna-unahang passage sa Bible na tao ay Diyos. Alam naman natin na ang devil ay puro sinungalingan, puro lies. Kung minsan, kahit tayo, hanggang ngayon pa rin ito, marami po na inaano sa isipan natin, na marami na hindi mo kaya yan, pinanihina ka. Tingnan kung babasahin natin yung passage, no? Sabi nito, mas galing din says, diba? Parang nandun yung doubt, no? Kaya po, napakalaga kung maglabasa natin. As God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden. And the woman said to the serpent, you may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall touch it, lest you die. Huwag na huwag daw ang kakainin o hawakan sa iyong mga mata. The serpent said to the woman, you will not surely die. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Kung makikita po natin dyan, mga tukso, na hanggang sa mga panahon ngayon, marami pong pinapadala sa atin. Kasi nga, kaawin natin, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against rulers of darkness, against mga enemies natin. Hindi nga, ito po ay roaring lion, no? Nakahanda, para sa mga atungal na leon, inaantay lang tayo magkaroon ng opportunity na tayo po ay kanyang opportunity, na tayo po ay kanyang magkasala. So, we should not put our guard down. Huwag po natin kaya, huwag tayong maniwala sa mga panlilitan, sa mga lies, deception. And pangatlo po, so kanina po, God is holy.
God is a loving Father. Basahin po natin ang 1 John chapter 3, verse 1. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us, because it did not know Him. Ang Diyos ay parang mabuting ama. Dito maraming mga ano pa rin yung ano po ba yung ginagawa ng sa para sa kanya? Diba? Willing to sacrifice, willing to give the best para sa ating mga anak. Huwag mapahamak ng ating mga anak. Bilang ama, bilang doon ko lang na-realize yun, naging mga ano, nung dati, sabi nga yung parang pangmayaman, ganyan. Pero, nung ako magkaanak, sabi ko, gusto ko ibigay yung best para sa and how much more kaya ang tao lang. And just unlimited host ng God. Diba? Bibigay lahat ng ating pangailangan. At ang kailangan natin, mananampalataya tayo. Trust God. Sabi nga, kung kilala mo ang Diyos, hindi ka mabubuti. Diba? Kung kilala mo siya, hindi na nakakalimutan. Kasi alam mo yung karakter niya. Alam mo yung niya, yung katangian niya, yung ginagawa ng alam. Kilala mo siya. Kaya siya nagpapalala. Dito, sa Psalm 103:13, as the Father pities his children, so the Lord pities those who fear Him. Yung kung may mga tao, yung mga tao sa Diyos, yun po ang kanyang mga anak. Pero kung parang binabasa natin, pag may kinikilig tayo ng natupad, yung nagtatapos tayo, without Him, ay pinagkaanin niya ako. We should better repent. Po, kung nais ng Panginoon, kakilala natin siya for whom He is. Amen. Sabi nga po dito sa Psalm 1:11, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung may takot ka sa Diyos, ibig sabihin yung takot na yung takot na sa ibig sabihin po ito, yung reverential fear, yung paggalang sa Kanya. A good understanding of all they that do His commandments. His praise endureth forever. Yung karunungan na yung takot sa Diyos. Hindi takot sa Diyos. Magkakaroon ka ng karunungan. Pero kung hindi kami sa isip mo, kilala ko ng Diyos. Alam ko siya, kilala ko siya. Hindi ka nagpapasakot sa Kanya. Paano ka bibigyan ng gusto? Ito po yung tatlo kanina natin napag-usapan na ang Panginoon para po mawala yung doubt sa ating buhay. Tandaan natin, God is holy, God is good, and God is a loving Father. Kunti lang po, tatlo lang itong nilagay ko, pero pupunta po tayo sa point number 2. Point number 2. Your calling is more important than your circumstances. Lagi niyong matandaan yung pagkatawag ng Panginoon sa inyo, sa atin, ay lubhang napakalaga. Hindi po dahil yung pagkakita yung mga circumstances. Kung minsan nga kasi pag naging Christian ka, o yung pinanggap mo si Lord, minsan, alam mo, madali lang ang buhay. Wala pong ganun, parang easy na lang. Mahirap ang buhay, pero kasama natin ng Diyos na kaya wala lang pa sila. Kaya po, dito sa your calling is more important than your circumstance. Acts 16:25. Ito po yung si Paul din sila.
But at midnight, Paul and Silas was praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Diba? Kung makita natin dito, nangangaral po itong mga three, mga apostles sa mga disciples, si Paul at si Silas. Napangaral nila yung good news sa mga tao. Good news ng salvation, kaligtasan na bigay ng Panginoon sa amin. Ano? And then, habang sila nangangaral, sila hinuli, ibinilang group. No? Pero kung makikita natin dito, nagreklamo ba sila? Lord, bakit ganito? Kailan ako sumunod sa iyo? Tsaka ako naman ako nakulong. Tsaka ako pinahihirapan dito. Diba? Pero ang sabi, that Paul and Silas were praying. Diba? They keep on praying. And singing hymns to God. Umaawit sa Panginoon. At yun, yung time na yun, yung mga prisoners, yung ibang mga nakulong, hindi nakikinig sila. Sabi niya, itataas mo sila. Ganito ako naman. Ganito itong dalawa nito. Sinurusahan na kahit sa pinangaral nila, binigyan muna, pero nakukuhin pa sa Panginoon. Hindi na pinagsabi. So tayo, tandaan natin, ano ang pinagdadaanan natin? May kanya-kanya po tayo, no? Pinagdadaanan sa buhay, pinagdadaanan tayo sa challenges, obstacles, struggles, pero ang Diyos, kung ano yung tawag sa iyo, hindi nila naribabago. Yung calling nyo, sabi ko natin ito ano, Ephesians 4:11 to 13. Ephesians 4:11 to 13. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. No? May kanya-kanya po tayong calling. May kanya-kanya po tayong tawag. Hindi lang po tayo basta nakakilala sa Panginoon, naligtas, ganyan na, okay na yun. Sabi nga na complacent, no? Masyadong relax na, bahala na, ganyan, basta ako, heaven. Hindi po ganun. Kasi tayo, yung calling natin, kanya-kanya tayo. So, ayun po, dapat po, lagi natin lumapit tayo sa Panginoon, alamin natin, kung hindi pa alam kung ano magkatawag sa inyo. Magbibigyan linaw. Sabi na, yung closeness, dapat yung relationship mo sa Panginoon, inaalagaan mo, diba? Lagi kang nananalangin sa Kanya, inaamitan mo siya, at anumang circumstance meron ka, diba? Ipapasalamat ka sa Panginoon, magpupuri ka pa rin. Alisin po natin yung mga doubts. Alisin natin yung mga reklamo, mga negativities, o mga sa ating isip, no? Sa puso natin. Alalahanin natin na mayroong gustong ipagawa ng Diyos sa bawat isa po natin. Okay? Yun po ang point number 2. No? Point number 1, know God. Napakahalaga, kilalanin natin ang Diyos. And yung pangalawa po, your calling is more important than your circumstance. Yung ating katawag ng Panginoon sa atin. Ating pong gawin. Hindi dahil napipilitan, hindi dahil gusto natin magpapit tayo ng tao, kundi ang ano natin sa pagsunod, yung obedience natin dahil natin natin mag-peace. So, tatapos na tayo dito sa conclusion. Ang ating conclusion, sabi rito, doubt can hit anyone, but it's what we do with it that matters. No? Tayong lahat, kung kanina, hinagin natin, mga apostles yan, mga disciples, diba? Nagkaroon sila ng alam na si Thomas, kasama si Jesus Christ, almost 3
John the Baptist, no? Behold, sabi niya, behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Pero, nung sinakulong, no? Nagpadala pa siya ng kanyang mga alagad para i-verify pa, ito ba talaga tagapagligtas? And, then po, doon, yung mga alisin po natin yung doubt. Kasi huwag po tayo magulog. Huwag tayo padala sa mga kasalan sa Diyos. Kasi ang Diyos, makapangyarihan, ang Diyos speaks. Sabi na, focus your eyes. When you come to know God intimately, you begin to humble yourself. Tayo po, kailangan natin, kinilangan natin ang Panginoon Diyos intimately. No? Yung talagang buong puso, kinikilala siya. No? Mawawala yung mga natin eh. Mga yapak. You begin to humble yourselves. Hindi mapagkumbaba tayo. Kasi ang Diyos, napaka-buti, mapagkumbaba. Bilang siya ay Diyos, nag-isip Diyos, napakabata, nagkakawan tao. So, and to focus your own walk with the Lord. Focus tayo sa ating lakad sa Panginoon. Hindi po yung, sabi nga, sa book of Matthew, yung tinitingnan mo lagi yung pagkakamali ko, ang COVID, ibang ang tayo. Hindi, focus tayo sa ating walk. Ito lang. Hindi po ito paunahan. Hindi po ito karera. Hindi isa itong marathon. Dahan-dahan na, slowly but surely, you come to God. You know God. Pagka nakilala mo kasi yung Panginoon, wala ka rin wala natin. Kung ito ka na sa buhay mo. Dito, God is holy. He wants you to be holy. Maging tayo, mga Diyos, iba na tayo po, mali-mali, hindi lang po piwito, hindi lang po kapag wala ng mga panatid o hindi, saan tayo nandun, maging mali po tayo. God is looking, God is watching us, saan tayo nandun, yung puso natin, kita-kita ng Panginoon. Yan, ito napakaganda po. Psalm 73:20. Psalm 73:20. Sabi dito, whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. Diba? Pag kilala mo Panginoon, wala nang natin. Diba? Wala nang nahihilipan. Diba? Every time tayo, na tayo po ay praise and worship, tayo ating individual and daily devotion. Diba? Parang ayaw mo matapos eh. Diba? Parang sa pakiramdam eh. Kasi yung pagkalala ng Diyos nararanasan mo, yung kabutihan niya, wala na eh, wala ka na hanapin na. Wala ka na nire-reklamo. Diba? Sabi nga, siyempre, gusto natin yung mga loved ones natin, makasama rin natin sa heaven. And yun po. Gawin natin yung part natin. Kasi nag-ilaw ng mundong ito, hindi nagko-compromise, no? Kung dumating ang pagkakataon na tayo po ay magkakasala, huwag po tayo lumayo sa Panginoon. Grabe tayo, humingi ng tawad. Kasi God is good, mapagpatawad kung mga pag-ibig. Ito po sa Philippians 3:13-14. Basahin po natin. Brethren, sabi dito niya po sa Panginoon, brethren, ito na niya may isa to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. No? Nililimot niya yung mga nakaraan. No? So, tayo, yung mga dati natin buhay, yung buhay natin. Sabi nga, gawin natin, we look forward, reach
parang sa panahon ngayon, hindi tayo nag-i-exhort na nasa presensya ng Panginoon. How much more nasa dati? Kaya po, napakaganda po. Kung ay yan. Yan, balikan natin ito. Sabi ko, Philippians, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. 14, I press toward the goal for the prize, the upward call of God in Christ Jesus. Patuloy lang po tayo. Mahirap ang buhay. Maraming struggles, maraming pagsubok. Pero pagkasama ng Panginoon, dumadali na. Ngayon, nagiging parang sa isip mo, imposible, hindi mo kaya. Pero pag lumapit ka sa Panginoon, kaya. Manindigan din tayo, yung calling natin, huwag po natin hayaan na mawalan ng sa isayo, pagkakilala natin sa Panginoon. Kaya po, paalala natin, number 1, know God. Kilalanin mo kung sino ang Diyos. Pag nakilala mo siya, kung ano siya, kung sino siya, lahat-lahat sa kanya, wala na mahuhuli. At pangalawa, your calling is more important than your responsibilities. Ang mga pagsubok, ang mga struggles, laban lang. Kasama natin ang Diyos. Hindi tayo iniwan, hindi tayo. Amen. Amen. Sige po, tayo po muna sa mga manalangin. Tayo po yung mga pumipit. Hallelujah. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, maraming salamat po, sapagkat kami po pinangakin namin sa iyo. Hindi po by accident, Lord God. You know us, Lord God, mula pa lang kami bata pa, Lord God. You formed us in our roots of our mother, Lord God. At ngayon, Panginoon, patuloy, buhay namin, isinusuko namin sa iyo, Panginoon Diyos. Ano man, Lord God, dinais mo gawin namin, ano man yung plano, ang good best, para sa amin. Ay, Pastor, Lord, na magawa namin, Lord, yung calling namin, Lord God. Lord, na ito yung mga kapurihan, mga pangalan, buhay namin. Lord, may mga struggles, may mga doubts, Lord God, pero alam namin ang Diyos, Maria ka, hindi mo kami iniwan, hindi mo babayaran na. Lord, ang aming dalangin, patuloy na, pagkakain mo, buhay ng bawat isa. Lord God, aming dalangin, Panginoon, if there are times na kami po yung labing, Panginoon, yung pagkakalawan namin sa Panginoon, nagkaroon ng patuloy na pagkain na. Forgive us, Lord God, in the name of Jesus. Kaya nga, Panginoon, kapag ang dumungan natin, isinusunod tayo, upang kami makakawal natin. Maraming salamat po, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord God, na kami po, yung believer, and actually believe. Pumingin ka, Panginoon, makilala ka, ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo naman ay darang sa ating pagbigay sa ating Panginoon. So, believers that believe that all things is possible with God. So, sabi po doon sa second Corinthians 9:7, sabi po doon, di ko po yung sabi na ang paraan ng pagbibigay sa atin ng ikasing halaga ng ating pagbibigay sa kanya. So, magbigay ang bawat isa, huwag magbigay sa ating noon o dahil sa ating kailangan lamang sa Diyos. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may desire sa Diyos. So, ano po bang na-ispehuwag sa sinabi doon? So, sabi po doon na paano ba paraan ng pagbibigay? Sabi doon, paraan ng pagbibigay ay mahalaga. Ano ibig sabihin ko? Hindi lamang binibigay ang mahalaga, kundi kung paano ang bawat isa ay nagbibigay. Yung ating saloobin, yung ating motibo, yung tamang motibo, yun po ay kasing halata. Katulad po ng isang regalo kapag po tayo nagbibigay. Ano ba yung motibo natin sa pagbibigay? Kung paano bigyan ng kasiyahan o kagalakan yung ating
pinagbibigyan ng regalo. So, katulad din po ng ating pagbigay sa ating Panginoon, ganun din po yung ating puso, ganun din po yung ating isipo sa ating pagbibigay. So, pangalawa po yung voluntaryo at may kagalakan. So, ang bawat isa ay dapat na magbigay ng ayon sa yung sa pilitan. Ito ay dahil sa hindi sa obligasyon, kundi ito yung nararapat na para sa ating Panginoon. So, next po yung pag-ibig. Ito yung pag-ibig natin sa Diyos, bigay pagbibigay. So, yung pag-ibig natin sa Diyos. So, pinapakita natin po dito yung mahal natin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay na may kagalakan po sa Kanya. So, pinapakita po ito na yung higaan na nagdudulot ng kagalakan sa Panginoon, yung nagbibigay na may mabuti at masaya ang ating puso sa pagbibigay. So, kalagahan po ng pagbibigay is may mga nagbibigay na may masaya at bukas sa ating kalooban. Ito po yung hindi kumbaga, kundi isang gawain na may kagalakan para sa Panginoon. So, yun po. Sa Diyos po ang papuri sa bawat niyaya po na sinasalon sa bawat isa. Tayo po ay nananalig. Salamat po, Panginoon, sa umaga ito, sa mga biyaya, Panginoon, palagi may pong pinagkakaloob sa bawat isa, sa bawat pangangailangan po nila, dahil may po, Panginoon, yung sa dito po ang aming pinagtutunan, Panginoon, ng pang-araw-araw na pangailangan po ng mga bigyan sa puso, sa bawat isa. Iba po ang aming inanggol sa mga sa gawain sa Panginoon, ay magamit po sa patuloy ng iyong panambahan. Ito po ang samot na langit sa pangalan ng Jesus. So, tayo po tayo pakasal sa ilalim ng kailangan po. Amen po ba? May tao po ba dyan? Wala pa, wala pa. Sino dito ang walang problema? Sino ang walang duda? Walang doubts? Lahat tayo, kakayot ka po yan. Problema sa buhay, karamdaman, pinag-doubts. Pero pinakilala sa atin ang salita ng Diyos ng ating po. Deliver to the age. Kaya, tayo maniwala sa ating Panginoon. Na siya ay tunay. Tunay po ang ating Diyos. Hindi nga ba walang pagkasa natin ang tunay ng Diyos? Kaya, tayo maraming pagkatuwa, tayo maraming problema, nagdadami tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Simula pagkagising sa umaga, hanggang sa pagtulog sa gabi, lagi tayo magpasalamat. Kung bibigyan natin yung kabutikan na ginawa sa atin ng Diyos, talagang mas marami pa din sa mga bato na nasa labas natin. Sumunod mo, bilangin mo, sabi nga naman, count your blessings, name them one by one. Count your blessings and see what God has done. Sa ating buhay, lagi natin pasalamatan ng Diyos. At higit best as mo, tayo may puso upang pasalamat. Amen?
So we need the best time of praise God. Come on.
Bilang palangin at narito po sa request box. Paunahan, dakilang Diyos sa aming Ama na siya sa langit. Salamat po sa pagkakitaw po ay Diyos na napakabuti. May Diyos na lahat. Kayo po ay mabuting Ama para sa amin lahat. Ngayong umaga kami ay malapit po sa inyo bilang inyong anak. Amin po tinudod sa iyo ang kahilingan ng aming mga kapatid na isinulat ng mayroong pananampalataya at pananalig ng Diyos na hindi po sila pinuloy. Panginoon, nakita ko po ang bawat mga pilihan ng iyong mga anak na nalalay sa iyong box. Nothing is too hard for you. Nothing is too difficult. God, whatever the great thing is, okay. We ask and pray. Tugunin mo yung mga tayo ng Diyos. Ito man ay mga kahilingan at nagkakaroon sa katalingan ng mga nararamdaman, pisikal, mula-ulo ng palaman ng Diyos. Ano bang sanhin ng palagay at pagsakit ng dulo? Ano bang sanhin ng pagsakit ng kanilang dibdib? Na ano bang bahagi ng katawan? Paulit-ulit. Nananin namin ng Diyos. Pagkalingin niyo po sa iyo. Ayon sa iyong mga will there healing upon the physical and mental body of your people today in Jesus' name. Maraming salamat po. You said your word and healed all our diseases. And in the name of Jesus, we are okay. Not only healing for the physical, but even for the spiritual aspect of life. Heal every wounds in the heart, emotional healing, ipapatulong sa malayan mo pang mga isa sa sakit ng kabibuan ng Diyos. Kaya po, pagalingan, pagkalakas ng Diyos sa iyo. That your love and your comfort be given to your people today. Panginoon na ang lahat din ang piling na may kaugnayan sa aligtasan. Sila man ay aming mga mahal sa buhay. Mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan. That's the government. Ipon niyo po ang kanilang mga puso. At gamitin niyo po kami, Panginoon, upang ang iyong pagkasalita ay mahagis talaga. Upang sila man ng Diyos ay makakilala sa iyo ng lubusan. At sa iyong pwede magkatay ng ligtasan na pananampalataya sa Panginoon Jesus. Dalangin natin, Panginoon, ng iyong mga anak na nagdaraan ngayon sa mga solidarity. Bigyan niyo po sila ng panunungan upang malumpasan kayo at tulungan solidarity na kanilang pinagdaraan. Hindi lang katalikuhan, kundi kakayahan ng Panginoon na mapagtagumpayan ito. Sapagkat sinabi po sa iyo sa we can do all things through Christ who gave us His life. So Lord, gusto niyo po ng pagpunat kaasan ng anak at tulungan sila ito. Salamat po Diyos. I speak reconciliation and forgiveness in every family, in every relationship. Maraming salamat po. And I pray also in our life, in every area. Pagpalayo po ang kanyang pagpapalay. Salamat po at ngayon ay papasalamat kami sa iyong patuloy na naging pagsama pag-start po ng present of God. Salamat sa iyong presensya na sumaabot na lahat ng tao. Salamat sa mensahe na iyong itinuro sa pamamagitan ng iyong lingkod. Bilang mga mananampalataya, tulungan mo kami na maging matatag na nananalig at sumasampalataya sa iyo. Engrave your word in our hearts, even in our life. In Jesus' name. Also, bless your servant. Pagpalain po siya ng karunungan ng kapangyarihan. Sa mga susunod na pagbato, hindi pang mensahe na pagbabato sa iyong pangalan. Salamat po sa aming pagpagkawalas, sa aming pagpagtisan sa lugar na ito, sa paglabas ng mga anak sa kumbatan ng kalamangan lugar, sa bawat babae, sa bawat lalaki, bata at matanda,
kaluluwa bawat isa ng pagkalanan ko ni Jesus at pamantayan sa iyong mga kaya. Maasa po ako na ang bawat isa ng darating ay isang lingkong puno ng pagpapala at pagluto ng kabutihan, ng katapatan, biyaya kay Kristo. Itaas po natin ang ating kamay. Bilang Panginoon o Diyos, itinatawag ko sa lahat ng iyong mga anak. Nawa ang pag-ibig mo o Diyos Ama ay ibuhos mo sa aming mga puso. At maranasan ng bawat isang natin ang pagpapalang walang katapusan. At sa aming paglilingkod nawa, ang iyong banal na Espiritu ang magpupulot sa amin at magpalakas sa amin at magpanatag sa amin. Maraming salamat po, Diyos. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin.